So, ito, i-react natin ito. Una ha, ito, inamin po ni Bongbong Marcos na ito raw nangyayari na kahit may 5,500 plus na flood control project, hindi pa rin naging epektibo itong flood control dahil climate change raw. Maraming nagsasabi mga taong bayan na palusot na naman ito ni Bongbong Marcos. Okay? Heto, ating panoorin. Bongbong Marcos, pasok! Personal pong bumisita ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos sa ilang lugar na hinagupit ng bagyong Christine sa Bicol. At para sa update live mula sa Naga City, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, nasaan ang Pangulo at kamusta ang pagbisita niya dyan sa Naga? Nasaan ang Pangulo? Tapos, hinanap pa nila si VP Sara. Nasaan raw si VP Sara? Sabi ko sa kanila, hindi mo yan makikita si VP Sara na nagpapa-epal. Kaya nila ni Robredo, nagpapa-picture na naman na nandun siya, tumutulong, tapos yung tubig hanggang waistline niya. Di ba? Hindi mo makita. Alam mo, sa totoo lang, si VP Sara po, 2 to 3 days bago magbagyo, nakadeploy na po yung kanyang tulong. Tingnan nyo yung Facebook page ni VP Sara. Doon mo makikita. Si Bongbong Marcos, hindi pa nakapag-meeting. Si VP Sara po, nakadeploy na lahat yung itutulong niya. Kahit walang budget yung opisina ni VP Sara. Napahiya sila doon eh. Tapos ngayon, hahanapin si VP Sara. That's not the work of the President or the Vice President. Hindi trabaho ng Vice President para pumunta ka doon tapos mamigay-bigay ka kung anong ibigay. Ang gagawin po ni VP Sara, utak utak po. Siya ang utak sa lahat kung ano ang gagawin sa opisina niya. Kaya inggit sila eh. Si Bongbong Marcos raw, nagtatrabaho. Anong nagtatrabaho? Very obvious na nagpakita lang doon. May pagganon-ganon pa sila doon sa mapa. Silang lahat nakatudlo sa mapa, di ba? Sabi ko, ang epal naman ito. Tapos doon pa sa helicopter, paturo-turo pa doon sa helicopter na nag-aerial inspection raw. Wag mong bulahin ang taong bayan. Andre Felix, ilang beses nabanggit ng Pangulong Bongbong Marcos ang long-term solutions. Ilang beses raw nabanggit ni Bongbong Marcos ang long-term solution. Dati ko na itong narinig eh. Dati ko na itong narinig sa bibig mo. Noong panahon ng SONA, binanggit mo rin ito. Long-term solution. Anong long-term solution na pinagsasabi mo? Palpak nga eh. Meaning to say, ngayon, wala talagang solusyon ito ngayon? Wala. Huwag nyo kaming bulahin dyan sa long-term solution na yan. Kasi, magti 3 years ka ng presidente. Swerte ka lang ha, in the first 2 years, wala masyadong bagyo. Ngayon lang sa ika-third year mo, nalaman natin na palpak pala yung flood project na yan. Tapos ngayon, long-term solution? Magtatapos na po ang iyong pagiging presidente? You have only 3 years na. So meaning to say, wala kang plano. Wala kang master plan, ika nga. Hindi kagaya noong panahon ni Duterte, may master plan talaga. Nilatag na ni Pangulong Duterte ang lahat niyang gagawin within 6 years niyang panunungkulan. At yun po, nagsusorry pa nga si Duterte, di ba? Kung hindi ko man I remember talaga na sinabi ito ni dating Pangulong Duterte. Sabi niya, kung hindi ko man nagawa yung aking mga ibang mga pinapromise sa inyo, magsusori ako sa inyo. Yun lang ang nakaya ko. Di sabi ko sa sarili ko, grabe itong presidente na ito. Ang dami nang nagawa, siya pa yung nagsusori. Sabi ko, Mr. President, it's okay. Kasi kung hindi talaga nagka-pandemic,
si former President Duterte will will shine sa kanyang gagawin dito sa Pilipinas. Malas eh. Malas yung panahon niya eh. Nagka-pandemic eh. So marami pong mga proyekto, mga plano na putol. Ngayon, wala namang pandemic ngayon, nag-aayuda. Wala namang pandemic ngayon, walang infrastruktura. Wala namang pandemic ngayon, sira-sira pa rin yung flood control project. Anong klaseng gobyerno ito? O pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa Kabikulan. Nandiyan na naman tayo sa pangmatagalang solusyon na yan. Huwag niyong bulahin ang taong bayan. Pati itong mainstream media rin, bayaran eh. Huwag niyong lokohin sarili ninyo. Alam natin na sobrang hina po ang tulong ngayon. Tingnan niyo sa Facebook, nagrereklamo lahat. Sabi niya yan sa pagbisita niya kanina dito sa Camarines Sur na isa sa pinakamatinding napuruhan ng bagsik ng Bagyong Christine. Ang laki pala ng damage dito sa Albay. Ang laki pala ng damage. Ang laki pala. Ang laki pala, no? Wala kang ginawa. Ngayon niya nalalaman na ang laki pala ang damage. Dapat alam mo yan. Hindi pa umabot yung bagyo na yan, dapat alam mo na. Dapat nagtanong-tanong ka na sa Pag-asa, what will be the estimate impact dito pag dadating na itong bagyo na ito? Meron yan eh. Di ba? Ang Pag-asa po, meron yang mga information na, sir, ganito po kalakas ang bagyo. Ganito po ang pwedeng mapansala. Ganun. Di ba? Kung you have the numbers already na ganito pala, ganun, so alam mo. Pero tama nga si BP Sara, wala ka talagang alam. Tingnan nyo. Napabuntong hininga pa yung tao. Laki pala ng damage dito sa Albay. Napabuntong hininga na lang si Pangulong Bongbong Marcos ng personal na makita ang aktwal na lawak ng pinsala na iniwan ng Bagyong Christine sa Albay. Ang dami ng flood control na ginawa. Yan eh. Yan no. Ang dami ng flood control, no? Pero bakit? Imbestigahan mo yan. Presidente ka eh. Ang dami ng flood control project, binaha pa rin. Anong klaseng presidente ka? Imbestigahan mo yan. Huwag mong i-rason yung climate change na yan. Anong klaseng presidente ka? Hawak ng pinsala na iniwan ng Bagyong Christine sa Albay. Ang dami ng flood control na ginawa. Sa situation briefing sa Naga City Hall kanina, pinulong ni PBBM ang kanyang gabinete at mga lokal na opisyal ng Camarines Sur at Albay. Sa Naga pa lang, umabot na sa 1 bilyong piso ang pinsala ng bagyo sa infrastruktura ayon kay Mayor Nelson Legacion. Tingin ng Pangulo, epekto ng climate change ang nangyari sa Bicol. Kaya isa sa nakikita niyang solusyon ang pagbuhay ulit sa Bicol River Basin Development Program na unang proyekto noon ng... Ngayon mo lang yan nalaman. Meron na siyang solusyon. Ngayon lang yan nalaman na ganun pala yung gagawin niya. Buhayin niya ulit yung yung river na yan. Bakit? Malapit ka nang magti 3 years, bakit hindi mo yan naisipan? Kasi ikot ka lang ng ikot, concert ka lang ng concert. Yan kasi. Concert pa. Ayuda pa, nag-iikot kang ayuda. Na? Pumunta ka doon eh. Pumunta ka ng kung saan-saan dito sa mundo eh. Pinabayaan mo ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Ayan ka kasi. Anong nangyayari ngayon? Ngayon mo lang nalaman na ganun pala yung gagawing solusyon. Ay nako, utak. Kanyang ama pero tinigil noong 1986. Walang forecast na ganito eh. Ito, climate change talaga ito. This is all Wag nang palusot. new. So we have to come up with also new solutions. Nanawagan naman ng tulong sa Pangulo si Albay Acting Governor Imelda Bongao kaugnay sa illegal quarrying sa probinsya. Isa raw ito sa mga posibleng dahilan kaya mas lumala ang pagbaha sa probinsya. Sabi nila okay lang ang quarrying basta nasa tamang lugar.
So, hindi ko Issue pa yan, ng quarrying na yan. Hindi natin alam. Kasi meron namang ganyan patungkol sa quarry-quarry na yan, napupolitika rin kasi ang may hawak rin politika. Hindi natin alam kung itong babaeng to, itong si Governor Imelda Bungaw, dinamay na rin niya yung yung quarry-quarry na yan. Pero kung atin siyang pakinggan, tama rin naman. So, much better na imbestigahan rin yung quarry na yan. Kung talaga bang nakakaapekto yan. po alam kung nasa tamang lugar pa po ang nangyayaring quarrying sa... Which quarry is that? Patignan natin sa DNR. Yes, please, Mr. But you have to President. give... Ayon kay Bonggao, record-breaking ang binuhos na ulan ng Bagyong Christine sa Albay sa loob lang ng isang araw dahil katumbas na ito ng 2 buwang ulan. Kaya hindi nakakapagtaka na hanggang dibdib pa rin ang tubig sa maraming lugar sa Kabikulan. Kaya Grabe. pahirapan pa rin ang paghatid ng tulong. Oy, taga Kabikulan. Ha? Ito lang yung maipapayo ko sa inyo. Ha? Magreklamo kayo. Ha? Sabihin nyo kay Zaldico na saan na yung flood control projects dito. Yan ang ireklamo ninyo. You have the right. Pera yan ng taong bayan. At pag-rescue sa mga binaha kahit 5 araw na mula nang manalasa ang bagyo. Gusto naman Hindi naman ako nagagalit. Ikaw naman, ayaw kasabi. Ikaw naman talaga, Tifelo Baring. Hindi ko nagagalit sa kanya. Nagpapaliwanag lang. ng Pangulo na iprioridad ang pamamahagi ng ayuda sa mga residente hanggang makabalik sila sa kani-kanilang mga tahanan. Ang mga wala namang babalikan, tutulungan daw ng pamahalaan na ma-relocate at mabigyan ng pabahay. Suma total, nasa 80 milyong piso ang financial assistance na inabot ng Pangulo sa Naga City at probinsya ng Albay. Bago ang situation briefing, unang bumisita si PBBM sa bayan ng Bula na halos lubog pa rin sa baha. Kulang pa yun, Mr. President. Dapat nagpapa-video ka. Talagang taga rito yung tubig, Mr. President. Dito. Climate change ito. Climate change po ito. Climate change. Ayan, tumutulong kami dito. Ganun. Dito. Buti nga. Mas maganda pa, Mr. President, kung talagang magpapa-video ka tapos taga rito yung tubig. Gumanon ka. Magpa-interview ka tapos bula-bula yung bibig mo. Ayun, ang malaking impact yun. Ganun. Mula nga doon sa Bula ay diretso na si PBBM dito sa Naga City at yung mga bakwit na nasa Naga City Hall na pansamantalang ginawang evacuation center ang unang sumalubong sa Pangulo na bigyan ng tig 10,000 piso ang nasa 2 pamilyang nakikisilong muna doon. Andre Felix, balik sa iyo. Live mula sa Naga, maraming salamat. So, yun po ang balita ito naman, ipapakita ko naman itong pangalawa. Ito yung talagang ambush interview na pinuntahan niya. Sige, Bongbong Marcos, pasok. Kaka-brief lang sa akin ng Mayor ng Naga and the Vice Governor of Albay tungkol nga sa nangyari sa kanila. At so far naman, yung ating mga tulong, yung mga relief goods, pati yung mga medical na support, pati yung mga evacuees, pati na yung mga nasiraan ng bahay, na meron talagang gibang-giba, meron yung partially damaged lang. Ay lahat yan ay meron naman tayong sistema. Meron naman Hindi solusyon, sistema lang. Tayong sistema para tulungan lahat yung mga Ay, sige, ikaw kasi presidente sige. Yung biktima. And all of that is in place. Yung mga food packs natin, yung mga hygiene kit, na in place lahat yan. Sapat naman yung ating supplies so far. Yung problema namin dito, marami pang area na nabaha pa rin, hindi pa rin mapasok, na kahit na yung malalaki. Gamitin nyo yung helicopter nyo. Nasaan na yung ipinagmayabang mo na yung mga EDCA mo, di ba?
Ang daming mga helicopter doon sa Amerika. Gamitin mo yun. Truck, hindi pa rin kayang pasukin. It's getting better, but there really still are Alam areas. nyo, Mr. President, ang hirap sa inyo, kung si Kibuloy ang hahanapin nyo, hasus ko, ang daming tao, halos 5,000 o 10,000 yung pumunta sa KOJC. Ha? Pero itong Bagyo, ano? Ilan lang ba kayo? Hindi nga umabot ng 10. Oh. Nung panahon po na hinanap nyo si Kibuloy, so ang dami. Talagang full package talaga yung ginagawa nyo. Talagang mga kapulisan, halos lahat ng pulis sa Pilipinas, dinala mo doon sa KOJC. Oh. Bakit ngayon hindi yun nyo yan magawa? Ha? Yan ang importante. Yang agarang tulong na yan. Nasaan na yung mga pulis na ginamit mo sa KOJC? Gamitin mo yun doon. Yung mga liblib na lugar na hindi kaya yun, pasakahin mo doon. Diba? Oh. Nung panahon ng KOJC, sobrang dami. Yan, nakaabang doon sa KOJC compound. Diba? Tingnan yung bagyo, bumabaha. Tingnan nyo yung mga balita sa mainstream media. Try to count the number of government officials na tumutulong. Hindi nga aabot ng 10. Grabe. Very incompetent talaga ka, Mr. President. Na hindi kahit anong gawin namin, hindi maipasok. Kaya yung dinaanan natin, nakita ninyo, was also ginagamitan na natin ng rubber boat. Yun na ang paghatid na lang natin ng relief goods. Doon Hindi, wag mo nang pag-usapan yan, Mr. President. Pag-usapan mo, paano mo huhulihin si Duterte. Hearing niya bukas, Mr. President. Pumunta ka dun. Wag na yung hindi yan importante sa inyo. Di ba? Oh, yun naman kayo eh. Panahon ng KOJC, halos 5,000 yung pumunta doon na mga kapulisan. Pero itong baha, itong wala. Walang makita. Kunti lang. Mga isolated areas. At pero talagang ang effect, kung makita mo yung Kaya nga balita ko nga yan, Gemma Rodriguez eh. Ang rubber boat raw galing Mindanao sa Davao raw. Yeah, diba? Nakakahiya ka, Mr. President. public works, yung mga nasirang daan, mga nasirang kalsada, nasirang mga tulay, makita mo talaga ang bigat ng tubig, ang laki ng tubig. The waterfall, the rainfall that happened with this storm is almost double of Ondoy. So yung Ondoy nakaya pa. Pero ito talagang meron naman tayong maraming flood control, meron tayong mga dike, meron tayong mga pumping station, meron tayong mga nasaan na 'yon? Huwag mong sisihin yung flood control, kulang yung flood control. Paimbestigahan mo 'yan. Yan ang tama. Flood control na gates. Pero alam mo, Mr. President, ha? Bigyan kita ng halimbawa, Mr. President. Flood control projects, the fact that, nasa pangalan ha, flood control. Meaning, itong mga proyekto na ito yung magdulot ng tulong kung meron pong sakunaan na baha. O kung merong bagyo, malakas yung ulan, no? Malakas, marami po yung dinadala na ulan ng bagyo, itong flood control na po ito ay nakakatulong. Pero the fact na hindi po gumagana ang flood control nyo, Mr. President, there is something wrong. Okay? Given an example, tingnan nyo dyan sa Makati, dyan sa BGC. Oh, bakit yung ibang parte ng area sa Manila, specifically dyan sa BGC, effective po ang kanilang flood control. Kahit po bubuhusan yan ng malaking tubig ng bagyo, hindi po nagkakaroon ng baha. Kung meron man, ang dali mawawala kaagad. Bakit? Kasi ginawa ng master plan. Ginawa na nila ng master plan eh. Ibig sabihin, itong mga flood control projects na ito ay talagang kinalculate nila. Ganun ang gagawin mo. 'Di ba? I-calculate nyo.
Oh, flood control project. Basta meron lang kaming flood control projects, hindi nyo kinalculate. That's stupid. Gumawa kayo ng flood control project without calculating. Nasaan na ang common sense dyan? Merong mga engineers na marunong dyan na mag-calculate. Kasi duda po ako rito eh. Kasi yung gagawa ng mga contractors, mga engineers, kung magaling talaga, alam nila the amount of water na pwedeng pasukin at matutulungan itong flood control projects na ito. Duda ako rito na kinurap ito. Diba? Malaki yung budget eh. Imagine ha, yung sinabi nyo dito patungkol sa flood control projects, umabot ng 400 billion pesos. Malaki yun. Billion ang pinag-usapan natin dito. So kung meron mang flood control projects na ito, bongga ito. Pero bakit? Ha? Walang effect. So duda ako rito. Ang nabubusog rito ha, ito ay aking analysis lang. Mga contractors, ha? There is something wrong about this. Kaya nga sabi ko, dapat itong imbestigahan eh. Kayong mga tuwadkom, ha? Kung meron kayong delikadesa sa taong bayan, dapat yung imbestigahan ito. Kasi, kung lagi na lang kayong namumulitika dyan sa hearing ng mga Duterte, hindi po kayo nakakatulong sa bayan. Ang realidad ng problema natin, itong flood control project. Yung 125 million confidential funds ni VP Sara, ha? Kahit 10 beses mo pa yan idagdag, hindi ito. Ha? Itong flood control projects, wala sa kalingkingan itong problema na ito. Yung problema ni VP Sara na confidential funds, wala sa kalingkingan dito. Ito yung dapat natin pagtuunan ng pansin. Itong flood control. 125 million. Ito, 400 billion. Nasaan ito napunta? Dapat i-detail nyo yan. Anong nangyari? Ipakita nyo yan. Oh, kasi nagsasabi kayo 5,500 flood control projects. Oh, number 1, number 2, abot na ng 5,500. Kasi nagmamayabang kayo sa numbers eh, 5,500. Sige ga, maglatag kayo ng listahan from 1 to 5,500. Maglatag kayo ng listahan. Nasaan? Anong address ng flood control project number 1? Flood control project number 2? Flood control project number 3? Flood control project 5,500. Ayun. Ilatag nyo sa taong bayan. Sige nga. Para makita natin kung talagang visible ang 5,500 flood control project. Kasi kung hindi po ninyo gagawin yan, puro lang pala bula ang nalalaman itong presidenteng ito. Bula ka lang, President. Obra lang talaga yung tubig at hindi lahat ng flood control natin na dati naman ay... Most corrupt administration ever. Bangag admin ha. Sabi ni Jasmine yan ha, hindi ako. Nakakayanan pa kahit na may ulan. Yun ang nasa pawan. It was the water was just too much. Beyond that, beyond the immediate rescue, meron pa rin tayong rine-rescue by the way. Hindi pa tayo tapos. Kaya sabi ko ba, good luck na lang ang Pilipinas kung meron na namang another bagyo na darating na yung sobra talagang malakas. Kasi itong bagyo na ito, hindi pa nga ito masyadong malakas eh. Kaya let's hope and pray na hindi yan mangyayari. Doon sa rescue. So meron pang ibang lugar na rine-rescue pa rin. Pero siyempre yung mga nasa evacuation center na binibigyan ng atin ng relief goods, nasimulaan na doon sa baba. Si Mike Tae at itong si Coach Jarrett, todo naman tanggol dito. Sabi ko, ang BO-BO talaga itong mga taong to. Kita natin na simula na yung pagbigay ng cash benefits
para makauwi na yung mga tao. Pag nakauwi na sila, may hawak silang pera para sa mga pangangailangan nila. Pera na naman, ayuda na naman. But we will continue to provide them with food packs hanggat kaya na nilang magluto ng sarili nila. In the long term, these nuts, maraming salamat po. Good PM, sir. I'm in construction industry. 50% po hinihingi nila. Kung sino mang construction gumawa niyan, sure substandard or hanggang groundbreaking lang, pang photo ops. Correct. Kaya nga, these nuts. Tama ka dyan. Pero sobra naman yung 50% sa. So, kung meron yung proyekto na 1 billion for the flood control projects, meaning to say, may nabubulsa sila na 500 million. Grabe naman yun. Kaya nga dapat itong imbestigahan. Seryoso ito eh. Kasi hindi naman tayo pwedeng mag-akusa, kundi tanong lang. Maitanong lang. Di ba? Kasi saan na yung 5,500? I have asked Public Works to look into the study that we are doing together with the Korean Exim Bank on the large flood control project here in the Bicol River Basin. Meron yan dati, meron Bicol River Basin Development Project noon. Nasimula niya 1973. Magaling siya dito eh. Yung mga explain na ganito, yung masarap pakinggan sa tenga, river basin, blablabla. Sus! Maganda naman, maraming natulungan. Ngunit yung project na yon, hindi lamang flood control. Marami pang iba, may farm to market road, meron pang assistance sa mga communities. Mr. President, so, ngayon, mag-focus ka muna sa flood control. Hindi mo nga maitama yung flood control. Nagsasalita ka pa ng ibang projects dyan. Biu-biu mo talaga. Maganda naman naging effect. Kaya nagkaroon tayo ng mga flood control dito. Anong naging effect? Naging effect? Na taga dibdib yung baha effect? Anong klaseng utak yan, Mr. President? Ngunit noong 1986, nung nagbagong gobyerno, natigil yung project na yan kaya hindi natapos. Ngayon, sisi ka na naman. Maninisi ka na naman sa ibang administrasyon. Yan eh, diyan ka magaling eh. Paninisi eh. Babalikan natin pero iba na ang ating focus. Hindi lamang yung community, hindi na yung Storyahi, Mr. President, puro ka lang bula. Community development muna. We will focus on the flood control talaga. Dahil nakita naman natin, akala ko ba 5,500? Ngayon magfo-focus ka na sa flood control. Sige, ubusin mo yung 3 years na remaining mo. I-flood control mo, gawin mong 10,000. Sige. Wag na nating asahan na hindi na mangyari ito. Mangyayari, ganyan talagang climate change, severe weather. So, si climate change na naman ang may kasalanan. So this is the new situation that we have to deal with. Kaya harapin na si climate change ang may kasalanan. Sige. At gawa na natin. Huwag nang daming istorya, si climate change na ang may kasalanan. Para yung Bicol River Basin ay hindi na paulit-ulit na nababaha. And so that is what we are going to be working on, and hopefully within the next 2 years, masimula. 2 years? 2 years, sisimulan nila 2 years. Wow. Kung merong darating na baha, ganun pa rin, ganito pa rin. Laan na itong project na ito. Alright? Okay, maraming wala ka talagang maaasahan dito. Trust me when I say this. Wala ka talagang maaasahan dito sa presidente na ito. Thank you. Grabe. Wala ka talagang maaasahan dito. Sorry to tell you ha.